Parang, this is, bihira akong gumawa ng ano eh. Parang wala pa yata ako nagawang historical film. So, I think, mas, yun, as a doctor, so, gagapanan ko kung ano yung gusto ni Direk na mangyari sa character para mag-blend at mapaganda lalo yung pelikula. So, nilulook forward ko na maganda talaga ang kalabasan nitong historical film na medyo malalim siya, pero yun nga, babaeng ayaw mamatay. It's not really action, so it's all about ano. Maganda rin kasi yung film na napapaisip ka. Hindi yung film na alam mo na yung ending, alam mo na yung mangyayari. Medyo sa if you're a movie fanatic, mahilig kang manood ng mga pelikula, gusto mo yung napakaisip ka na movie. Like, meron ako napanood recently, which is hindi ko pa napanood before, yung Meet Joe Black. Si Brad Pitt, tsaka si Anthony Hopkins. Napapaisip kami na mag-asawa. Ano ba to? Ano ba? Alam mo yung it's sobrang talino nung scriptwriter. Gusto ko makagawa rin tayo ng ganung klaseng pelikula na mapapaisip sila, ano ba ang ending? Hindi yung maano mo yung plot, magaganyan. Yung mismo yung viewer, ma-discover na siya na ang gagawa ng ending. Tapos tama, yun nga yung ending. Maganda yung yung mapapaisip ka sa isang pelikula. If you're a movie fanatic, if you're a movie yun na yung hinahanap mo sa pelikula ngayon. Diba? So I think this film will be like that. Grabe, no? Isa kami na sobrang ganda ng mga sinabi mo. Thank you. Maraming salamat po. At syempre, Tuesday, ano na next? Question? May question pa po ba tayo? Ayun, kay sir. Hi. May follow-up question ako kay Ara Mina. Kay Miss Ara. Ara. Ay, okay. Miss Ara. Question to. Sorry. Follow-up lang kan. Sige, picture niya. Okay lang. Follow up ko lang po kasi movie na yung pinag-uusapan natin. Ano yung reaction nyo kanina sa sinabi ni Direk na movie, kasi award-winning actress ka, no? And you've been around for like, talaga namang hindi matalbugan yung, hindi na matawaran yung staying power mo, no? Anong reaction mo dun sa sinabi ni Direk na bagamat hindi siya tutored sa filmmaking, like hindi niya alam yung mga terms, pero movie enthusiast siya. How do you feel being directed by someone like Direk? Na nag-inaming ganun. Well, it's the fact na hindi ko masyado naririnig si Direk, but I accepted the film because pag matagal ka na sa industriya, you're looking for a challenge. Minsan kasi parang nagiging routine na lang ang paggawa mo ng pelikula. It's just okay, maduro, ganyan, kontrabida, ganyan. Parang hindi na, sometimes, parang, ano mo yun, hindi, nawawala yung puso sa pelikula. So, I want something to do a film na medyo ibang atake naman. Sometimes kasi pag sobra kang skillful at yung kumbaga parang yung skillful parang na siya eh, yung di robot na. Di kahon na. Di kahon na, parang hindi na normal yung pero kasi iba-iba ang atake ng director. I'm looking forward yung atake ni Direk. And the way I learned
his story, nakikita ko sa kanya ang puso. Ang importante kasi, especially sa mga director, pag nagdidirect ka ng isang pelikula o ng show, dapat may puso din. Kasi nararamdaman ng audience yan. Nararamdaman ng audience. Kaya minsan meron din mga pelikula tayong natatouch tayo. Sabihin na natin yung mga Korean novela, like meron na, the very first Korean drama series na napanood ko is Crash Landing on You. I think itong ginawa nila, may puso eh. Kaya natatalo na tayo eh. Sometimes kasi para matapos na lang yung eksena, para matapos na lang to, nawawala na yung pati ng artista. Dahil hindi rin ako naniniwala yung sobrang pagpuyatan natin to. Hindi ka na makaka-arte minsan sa sobrang pagod eh. Diba? Yung minsan iiyak ka pa na madaling araw. Diba? Parang tapusin na lang natin to, sige. Iyak na lang ako. O yung iba, talagang pipilitin na lang mag-motivate. Pero wala nang kurot sa puso. If you're very passionate about the film, if you're very do sa pelikula, lalabas yan, mararamdaman ng audience yan. And I really hope this film, ang babaeng ayaw mamatay, maging viral talaga. O, kahit isipin nila na ako yung babaeng ayaw mamatay. Pero syempre, iaangat natin si Miss Jana dahil hindi dahil siya ang producer. Because we want to help her also achieve her dreams. Ayoko rin kasi for the sake na, binayaran naman tayo dito. Pero dapat hindi siya yung mapaso sa pag-produce. We want more producers in our industry. Maganda kasi kung kumita siya, gagawa siya ulit, diba? May encourage siyang gumawa. Pero pag hindi na kumita, kawawa din ang producer. I've been a producer also. I've produced Ate. The first film that I made 2007. Pero hindi na naulit. Medyo napaso din ako. So, but as we go along, marami akong natututunan. I'm planning to produce also next year na kung ano yung natutunan ko from the past film that I produced. Ganon din. So, ito, tulungan. Kumbaga, hindi naman hindi porket ano na natin yan kasi kahit hindi kumita yan, hindi naman tayo producer niya. No, it's not that. Kung anong, yun ang ko, kahit indie film, kahit hindi mapa-TV show man, lahat ng best ko, nilalagay ko sa trabaho ko. Kasi because this is what I love to do. Pag mahal mo yung trabaho mo, mamahalin ka ng trabaho. Yun po. So, last question ko pa din. So, hindi ikaw yung, kasi di ba yung ibang mga artista or actors, they just stick to people they know. Yung, kumbaga, tried and tested, Tried and tested. Or even formula. Pero ikaw, is this a message you want to tell people in the industry na give others a chance, open the doors to people who you think deserve it? Yes, hindi niyo na po ako tatanungin sa ganyan. Talagang I'm really willing to give people a chance. Wala naman akong say sa sa industry because I am not hindi ako may-ari ng network. Hindi ako may-ari ng ganito. But minsan nagsasuggest ako, ayan, okay yan. Minsan pa nga I'll be frank. Magsasuggest pa ako sa mga ibang producer, wag na po yan, sasakit po ang ulo na dyan. Kasi ayoko silang ma-stress. But I will suggest kung sino yung mga maayos na trabaho, magaling umarte. And I hope sa industry natin, mabigyan ng chance. Katulad nga sabi ni Diego Salvador, diba? Lagi siyang Robin. Pero, for sure, meron siyang talent na sarili niya na gusto niyang ma-discover as himself.
kasi nagdaan din po ako sa bilang talent. Oo. As in, yung talent na yun, passers-by pa. Yung dumadaan lang po ako sa camera. Nangarap din po ako talagang makilala. And na-achieve ko naman po. As in, talagang dadaan lang po ako sa camera. Yung gano'n, tapos nasa background lang ako pa nag-i-eksena yung mga artista. Eh, syempre, hindi ko pa alam ang blocking nun. Nagbabasa ako, sabi ko, babad ako sa camera. Kasi, nandun ako sa eksena, nagbabasa ng dyaryo. Hindi ko pala alam ang blocking nun. Tinakpan ko yung mukha ko ng dyaryo, hindi rin ako nakita. Syempre, talent lang ako. Ano ba nung sabihin ng direktor na, iba mami yung dyaryo. Di ba, wala naman silang pakialam sa, minsan sila sa talent, mas importante sila sa mga main characters. So, I have a heart sa mga maliliit na actors na hindi pa nabibigyan ng chance. Let me just say, honor of Arami na totoong tao, napakabuting tao. Ay naku, salamat po. Thank you, thank you. Maraming salamat po.